Ang buhay ko ay parang binagsakan ng langit at lupa. Ang komplikado at mahirap intindihin. Mahirap paniwalaan ang mga nangyayari sa akin sa loob ng maraming taon. Saka ang boring, dahil ito ako nag-iisa na naman, habang nakatulala sa bahay namin. Ewan ko ba sa lalaking yun, puro na lang barkada ang inaatupag. Sana masaya siya sa mga pinaggagawa niya sa buhay niya. Oo nga pala, may sarili akong bahay, bahay namin. Namin kasi I'm a married woman, at ang nakakatawa pa, ay substitute professor namin sa university, kung saan ako nag-aaral ngayong 4th year college ang asawa ko. Sa edad kong 18 ay may asawa na ako, tapos ang edad naman ng asawa ko, ay 24 na gulang na. Sabi nila ang pagmamahal ay walang pinipili, kaya kahit 6 na taon ang age gap namin, wala akong pakialam, at isa pa walang nakakaalam na may asawa na ako. Pero ang hirap pala, ang pakiramdam ng nag-iisa, nakakabanas, ang sarap manakit, dahil lagi akong nanlulumo, na parang bilanggo, tapos ang asawa ko naman ay laging wala, o di kaya late na siyang umuwi. Ang nakakatawa pa ay laging lumilipad ang utak ko, kumbaga lutang ako sa tuwing may inaalala akong bagay na pumapasok na lang bigla sa isipan ko, like, paano na kapag may iba na pala siyang inaatupag? Paano na kapag may gusto na siyang iba? At paano na kung may mahal na siyang iba? Haste, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Ang sakit niya sa bangs, kahit wala naman akong bangs. Basta yun na yun, wala talaga akong maiisip, pero ano ang gagawin ko, kung hulog na hulog ako sa kanya? Ako na yata ang tinaguriang reyna ng karupukan. Ikinasal kasi kami ng childhood friends ng pinsan ko, na itinuturing ko ng kuya. At the age of 5 crush ko na si Dion, kaya naglakas loob akong kausapin si mama at papa tungkol dito. I talked to them, ewan ko, pero bigla na lang lumabas sa bibig ko ang katagang. Paglaki ko si Kuya Dion ang mapapangasawa ko. Natawa pa silang dalawa sa sinabi ko, dahil sino ba ang hindi matatawa sa edad ko noon, ay asawa na agad ang pinagsasabi ko sa kanila. I will settle this one, darling, don't worry, you and that Dion will get married soon. But in the right day, time, and years. Ang saya-saya ko noong sinabi ni Papa ang katagang ito. Dahil alam ko na kung sinabi niya gagawin niya. I was relieved that day, dahil nakasisiguro kong magiging akin ang isang Dion Gibson sa tamang panahon, oras, at araw. So, nangyari nga ang sinabi nila sa akin, they arrange us, like hello, tinutuon nila ang sinabi kong ipapakasal kami. Ewan ko din, pero sising-sisi ako na hinihingi ko sa kanila ang bagay na iyon. Ang pinakasalan ko ang crush ko, noong bata pa ako, sulok at minaw. Isang babaeng kasal sa hindi naman ako mahal, nakakatawa pero ito ang totoo. Hindi ako mahal ng asawa ko. Anyway, iniisip ko din kung kailan kaya ako mamahalin ng isang Dion Gibson na seryoso, misteryoso, cold, at nakakatakot ang aura niya. Siya ay professor namin sa pagmamay-ari niyang university. Nakakaano lang dahil ang yaman-yaman niya, pero gusto niya paring magturo. Sa totoo lang, kaya niyang bumili ng isang subdivision, para sa mga taong naninirahan lang sa tabi-tabi. May paturo-turo pang nalalaman, siguro naghahanap siya ng mas perfect kaysa sa akin. Perfect, nobody's perfect naman. Naaalala ko pa noong umiiyak ako sa isang tabi, dahil kitang-kita ko siya na may kalampungan sa mismong harapan ko. Nasa may likod kasi ako ng punong akasya noon. Esaktong kakabili ko ng fishball, kasama ang kaibigan ko, ay namataan ko siya. At ang nakakatawa pa, ay ang isa naming professor na si Miss Agustin. Well, maganda naman siya, sexy, mayaman, maporma, but sweet Jesus. Asawa ko ang kinakalantari niya. And that day, lagi ko na siyang nakikita ng may kausap na mga babaeng estudyante, at mga babaeng professor namin. Nakakasawa na nga ang pagmumukha niya. Napakalandi niya talaga, sa tuwing naiisip ko ang mga ito. Nandito pala ako sa harap ng bahay namin, nakatingin sa kalawakan, at ninanamnam ang malamig na simoy ng hangin, na kasing lamig ng nararamdaman niya para sa akin. Sabado ngayon, kaya ang ibig sabihin nito ay walang pasok, pero umagang-umaga ay wala na naman ang asawa ko, na magaling sa lahat-lahat ng bagay. Ang sakit na nga ng treatment o pakikasama niya sa akin, na para bang hindi ako nag-exist sa paningin niya, ay hindi man lang niya kaya magstay sa tabi ko.
Sabagay pinilit lang naman siya na pakasalan ng isang tulad kong isip bata, pero masisisi niya ba ako kung ganito na talaga ako? I'm spoiled brat pero nilulugar ko, lalo na't wala na ang mga parent ko sa tabi ko. Anyway, nasaan na naman kaya nagsusuot ang lalaking yun? Weekend ngayon, siguro bonibisita na naman niya ang mga babae niya, kabit, mga higad, lintang naninira ng mga relasyon ng may relasyon. Saka lagi pumapasok at tumatakbo ang isipan ko, ang katagang ito. Kailan kaya niya ako mamahalin, tulad ng pagmamahal ko sa kanya? Love sucks isn't it? Maganda naman ako, gold pa ang mata ko, pretty the rare lang kaya ang matang ito. Sexy, medyo matangkad, may kaya din ako, dahil sa iniwan ng mga magulang ko sa akin, pero hindi ko pa yun inaasikaso, dahil tinatapos ko pa lang ang degree ko. Saka yung pinapidama at pinaparamdam ko sa kanyang pagmamahal. Haste, buhay talaga, nagmamahal lang naman ako. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Yung tipong ang sakit-sakit na para bang nalulunod ka dahil wala man ang sasadyap sa'yo, yung tipong pinapatay ka ng paulit-ulit, sa tuwing kasama niya ay iba, at hindi ikaw yun. Kahit na-kiss nga lang sa pisngi okay na ako, kontento na ako, basta bigyan niya lang ako ng sapat na oras, kahit saglit lang naman, dahil asawa pa rin niya ako. Yes, oras lang naman ang hinihiling ko. Alam niyo ba na kahit hi o hello wala rin akong natatanggap mula sa kanya? Ang sakit-sakit lang talaga. Kaysa magmumuni-muni ako dito, at inaalala ang mga nangyayari sa akin, ay tinatawag ko na lang si May. Kasi gusto ko munang gumala sa mall, para hindi ako na-bored, at iba-iba ang mga iniisip ko, saka baka mabaliw lang ako dito. Hello, bungad ko sa kanya, dahil wala pang isang minuto ay sinagot na niya. Bakit? Napatawag ka? Bungad niya sa akin. Wow lang, napakasungit, para bang laging galit sa mundo. Mall tayo? Napapailing na sabi ko sa kanya, habang kumukuha ako ng damit ko sa walk-in closet ko, para sa susuotin ko. Sige ba basta libre mo, you know naman na wala akong money, ang saklap ng buhay ko, na mamaalamo sa mga taong umaayaw sa kagandahan ko, mahabang saad niya. Hindi ang pagdadrama niya ang unang pumasok sa isip ko, kundi ang libre. Mukha talagang libre ang isang ito. Ang sarap niyang ipahalik sa puwet ng kabayo. Sure, love ko kaya ang best friend ko. Okay fine, ililibre kita and susunduan na lang kita to your apartment, nakangiting sabi ko sa kanya, habang nagpapalit na ako ng damit, saka gusto kong may makasama lang ako. Napapangiti at napatawa pa ako, nang maalala ko na ako din pala ang magiging driver niya. Napakaswerte naman niyang nilalang. Yes thank you best friend, sagot niya sa akin sabay tawa pa ang bruha. Sinapaka-plastic niya char. Walang hiya, pero ikaw pa, malakas ka kaya sa akin. Ang plastic mo alam mo ba yun? Tumatawang sabi ko sa kanya. I know. Huwag mo nang ipaalala. Anyway see you there, gigil na sabi niya sa akin. See you too. Pinatay ko na ang tawag. Saka nakatingin sa mahabang salamin sa harapan ko, tapos ngumiti habang bagsak ang balikat ko, at ramdam ko ang pag-init ng mga mata ko. I'm alone? Oo nag-iisa na lamang ako, my parent already left me. I have husband, but he never care nor love me. Masakit pero kailangan ko itong tiisin. I choose this. Pinili ko kaya paninindigan ko. Napangiti muna ako ng mapait, habang nakatuon ang mata ko sa salamin. Tama na Bettina, I know you're strong, so smile na, bulong ko sabay ngiti ng mapait. What's wrong with me? Nasanay naman ako sa sitwasyon ko ngayon. Ngayon pa ba ako magrereklamo? Bibigay ko naman ang lahat. Buong puso't kaluluwa. Ngunit ako'y binaliwala. Pinagpalit mo sa iba. Hindi na ako, iibig pang muli. Ayaw ko nang masaktan pang muli. Tama mo na sa akin. Ang mag-isa sa isang tabi. Hanggat hindi ko pa kayang magmahal pa ng iba. Binuksan ko kasi ang radio ng kotse ko, at ito ang musika na tumutugtog. Mapanakit din ang mga musika nila. Anyway I choose short at damit na off-shoulder. Ngayon ko lang napansin na hapit ang magaganda, makinis at maputi kong legs. Ang sexy ko naman talaga, pero hindi man lang niya nakikita. Bahala na nga siya sa buhay niya.
Naglalagay lang ako ng lip gloss at palbo sa mukha, and nag-flat shoes lang ako kasi, hindi naman ako masyadong maliit. Katamtaman lang ang height ko, kumbaga hanggang balikat lang ako ng asawa ko. Tiningnan ko ulit ang ayos ko sa salamin sa loob ng kotse ko. Kitang-kita ko pa ang lungkot ng aking mga mata. Ewan ko ba, naging ganito na ako, simula nang mawala ang mga magulang ko sa poder ko. Kahit ayaw ko nang banggitin na ang mga magulang ko, dahil karumal-dumal ang nangyari sa amin noon, pero miss na miss ko na sila. Kahit wala na sila, ay talagang inesikaso nila ang pagpapakasal ko, sa taong hindi naman talaga ako mahal. Saka kitang-kita ko pa ang maganda kong mukha, na nagre-reflect sa salamin, kaya ngumiti na lang ako ng pilit. Bago ko pa underin ng tuluyan ang kotse ko, dahil 2:00 na pala ng hapon. Pinaharurot ko na ang kotse ko, saka napapatingin pa ako sa paligid ko, habang nakatutok sa daanan, marami na talagang nagbago. Yung malinis na tanawin at kapaligiran, ay naging marumi na. People change, and world change too. Nang makatapat ako sa guardhouse ng subdivision namin, ay binusinahan ko ang guard, at lumabas naman ito, kaya ngumiti ako sa kanya. Manong guard, pwede po bang pakisabi na lang po sa asawa ko na magmamall ako sandali? Nakangiting sabi ko sa guard, na nagbabantay sa gate. Sige po Mrs. Gibson, makakaasa po kayo, sagot naman niya sa akin, kaya napangiwi ako nang tinawag niya pa akong Mrs. Gibson, kikiligin na sana ako, pero hindi ko na lang tinuloy, wala naman dapat ikakilig, kasi nga di naman niya ako gusto. Maraming salamat po, malungkot na sabi ko na lang, saka sinarado ang mirror ng kotse ko. Bumusina muna ako bago ako umalis sa lugar, kung nasaan siya, at kumaway naman ito pabalik sa akin. Napapailing na lang ako, habang bumabiyahe ako papunta sa apartment ni May. Alam kong nakasimangot at inip na ang babaeng iyon. Kaya mas binilisan ko na lang ang pagpapatakbo. Malayo pa lang ako, ay tanaw ko na ang bruha, halatang kanina pa siya naghihintay, kasi para siyang ewan na may binubulong sa hangin, kumbaga ay parang pulubi sa lagay niyang nakaupo sa may bangkita, kulang na lang ang alak at sigarilyo sa harap niya. Kaya nang makalapit ako sa kanya, ay binusinahan ko na siya, na sanhi ng pagtalon niya ng dahil sa gulat, kaya binaba ko na ang bintana ng kotse ko. Kanina ka pa dyan? Tanong ko sa kanya, dahil nakabusangot siya, habang nakatingin sa akin ng nakakatakot, na akala mo ay sasakmalin na niya ako. Oo, kanina pa. Filipino time nga naman talaga, masungit na sabi niya sa akin, at padebog na naglakad paikot, at hindi lang yan ang ginawa niya, dahil sinabayan niya ng paghihirap ng tingin sa akin, tapos sumakay na siya sa passenger seat. Napailing na lang ako, dahil sa inaasta niya. Kasi alam kong kasalanan ko naman yun. Alam mo Bebs, ang swerte ko talaga sa'yo, tatawa-tawang sabi ko na lang, pampalubag loob ko sa kanya, dahil alam kong nagtatampo siya sa akin. Alam ko, kaya manahimik ka na dyan, at malilate tayo sa appointment natin, masungit pa rin na sabi niya, ang sungit. Sungit, natatawang sabi ko, saka ko pinaharurot ang sasakyan ko patungo sa mall. Nang makarating kami, ay pinart ko sa parking lot ng mall, bago kami lumabas at pumanhik sa loob. Ramdam ko pa ang malamig na tumatama sa akin, na galing sa air conditioner ng mall. Ang lamig parang lamig ng pagmamahal niya sa akin. Kamusta na pala kayo ng asawa mo? Biglang tanong niya, habang naglalakad na kami papasok sa mall. Well, siya lang naman ang nakakaalam, kung sino ang asawa ko, at ano ang sekreto ko. Ayon, ayos lang, dati pa rin, malungkot na sabi ko, tiyak ang umiti sa kanya. Hayaan mo na, nandito lang naman ako para sa'yo, support kaya kita sa anumang bagay na nangyayari sa'yo. I love you, pag-aalong sabi niya sa akin. Ang sweet niya talaga. I love you too, but you know what, bakit ganon? Ano kaya ang kulang sakin, at ni hindi niya kayang tingnan, kung ano talaga ang totoong nararamdaman ko para sa kanya. Alam mo yun ang manhid niya, nakatingin ako sa baba, habang sinasabi ko sa kanya ito. Walang kulang sa'yo Bebs, kumbaga nga full package ka na, siya lang naman ang bulag sa inyong dalawa, kaya huwag mo na siyang isipin ang mga bagay na iyan, nandito tayo para magpalamig ng ulo, so let's go. Natatawang sabi niya, habang ako ay malungkot na nakikinig sa kanya habang tumatango. Saka nakikita ko pa siyang nakikipaglandian sa ibang babae,
Pero pinabayaan ko lang siya, kasi mahal na mahal ko siya. Kahit niloloko niya ako ng harap-harapan, mahal ko pa rin siya, di ko yata kaya kapag nawala siya. Naiiyak na sabi ko sa kanya. Tahana, someday marirealize niya na mahal ka niya talaga, pero huli na pala. Pabayaan mo siya kung ano gusto niyang gawin sa buhay niya, dahil once na nawala ka sa piling niya, siya ang nawalan dahil pinakawalan niya ang totoo at seryosong nagmamahal ng tulad mo. She patted my shoulder. Yun na nga Bebs, pinapabayaan ko na siya, kahit nasasaktan ako ng ganito, nagpapakamartir na ako, kasi nga mahal na mahal ko ang damuhong iyon, almost 1 year na kami. Malungkot na sabi ko ulit sa kanya. Halika nga dito, nakangiting sabi niya sa akin, kaya lumapit ako sa kanya, naramdaman ko na lang na niyayakap na niya ako ng mahigpit na mahigpit. Huwag kang mawala ng pag-asa, mamahalin ka rin ng pogi mong asawa, pero huli na dahil may mahal ka na palang iba, pangwatpad lang chor, pero I know na di mo na kayang magmahal ng iba. Because sa tuwing tinitignan kitang nakatingin sa kanya, ay kumikinang ang mga mata mo, kaya ayaw kong magmahal, dahil nakakamatay ang sobrang pagmamahal. Seryosong sabi niya sa akin, habang pinupunasan ang luha ko. Sana nga Bebs, magdilang anghel ka sana. Sabi ko sa kanya sabay bitaw sa pagyayakapan namin. Nasa may pinaka-terrace kasi kami ng mall, yung open siya at nakikita mo ang mga naglalakad sa first floor. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad-akad. Tiyaka kapag may nakita kaming type namin, o nagustuhan namin, ay binibili namin ito agad-agad. Ganito lang ang ginagawa namin sa mall. At dahil sa nag-e-enjoy kaming dalawa, ay di ko na maalayan ang oras 7:00 na pala ng gabi, lagot ako nito, pero who cares? Hindi naman siya nag-aalala sa akin. Pero uuwi na ako pagkatapos namin kumain, gutom na kaya ako. Kaya niyaya ko ang kaibigan ko para kumain sa isang fast food dito sa loob ng mall. Bebs, kain muna tayo bago umuwi, sabi ko sa kanya. Nakaramdam din sa wakas, akala ko may balak bilhin ang buong mall na ito. Sabi niya sa akin na ikinatawa ko na naman. Bakit hindi? Pabirong sabi ko sa kanya, habang napapailing pa. O siya Bebs, kumain na nga lang tayo. Kasi umaalboruto na naman ang kahanjinan mo, di ikaw na mayaman, sa bagay mayaman din ang asawa mo, kanina may paiyak-iyak epek ka pa. Pero ngayon napakayabang na, iba talaga. Sabi niya kaya hinhila ko na lang siya sa isang kainan, na nakita kong malapit sa amin. Nag-order na lang kami ng fried chicken, rice, adobo, ice cream and juice. Sarap-sarap naman. Habang kumakain kami, ay biglang nag-vibrate yung cellphone ko. Senyales na may text message, kaya tinignan ko kung sino ito. Nang makita ko ang pangalan ng asawa ko, ay binuksan ko ito. From, Mr. ko. Where are you Bettina? Yan ang nakalagay sa message niya, pero di ko na lang pinansin. Bahala siya sa buhay niya. Isusubo ko na sana ulit, nang marinig ko na naman ang cellphone ko, senyales na may tumatawag. See? Tumatawag ang lalaki, may himala bang nangyayari ngayon, kasi ngayon lang naman niya ako hinahanap char. But still di ko pa rin pinansin, kasi nga ayaw ko siyang kausapin, nagbubuga pa naman iyon ng apoy kapag galit. 10 missed call na, ang bilis naman. Bruha, sagutin mo na kasi sabi ng best friend ko, na kanina pa pala nakatingin sa akin. No, hayaan mo siya, di kami close, bad trip kong sinabi sa kanya, tapos ipinagpatuloy ang pagkain. Pero nag-vibrate ulit ang cellphone ko, kaya binuksan ko ang message niya. From, Mr. ko. What the, Bettina, answer my call. From, Mr. ko. What time is it Bettina? Worried ba siya sa akin? Bahala siya sa buhay niya, mamaya ko na lang siya kakausapin. Wala akong oras kausapin siya ngayon, mamaya na kapag nakauwi na ako. Nang matapos na kaming kumain, nagpasya na kaming umuwi. Dahil baka daw may sasabog na sa galit, natawa ako sa sasabog, baka ibang pasabog char. Hinatid ko muna si May sa bahay nila. Bago ako umuwi ng bahay namin. Pagdating ko sa bahay 8:30 na pala ng gabi. Napapailing pa ako, nang pagbaba ko pa lang ay naaninag ko na siya, na masamang nakatingin, at pinapanood ang bawat hakbang ko. Dahil ayon siya sa may pinto. Kinakabahan ako ng slight lang. Where have you been? Tanong niya sa akin sa cold na boses.
Diyan lang, sinabi ko naman kay Manong Guard na sasabihin sa'yo kung saan ako pumunta hindi ba? Sagot ko sa kanya, at bubuksan ko na sana ang pinto, nang hablutan niya ang kamay ko, at sinandig sa may pader. I'm asking you Bettina, so you better answer me? Halos halugugin ko lahat ng mall, pero wala ni isang Bettina Gibson ang nakita ko. Pagalit na sabi niya sa akin, habang ang lapit-lapit ng mukha niya sa mukha ko. Grabe nakakaintindi. Diyan nga lang ako galing, ang kulit mo naman. Pabalang na sabi ko sa kanya, at bubuksan ko na sana ulit ang pinto, ay hinhila na naman niya ako, tsaka siya na mismo ang humila sa akin papasok sa loob ng bahay, at pinuwesto pa niya talaga ako sa likod ng pintuan, then diretso lock pa ang peg. Kinakabahan na talaga ako. Nagmumurang sabi niya, na ikinaningkit ng mga mata ko sa kanya. Minumura mo na ako, kanina ka pa, pati sa text at ganun pa rin, nakakasakit ka na. Seryosong sabi ko sa kanya, habang naiiyak na, pero bigla na lang niya akong niyakap, at take note yakap na mahigpit. I thought nilayasan mo na ako, na nagsasawa ka na sa akin. I thought may kumuha sa'yo, maraming bagay ang pumapasok sa isipan ko, natatakot ako, na baka ikaw ang kunin nila laban sa akin. Sabi niya sa akin, naguguluhan man pero grabe di niya talaga bagay magtagalog, pero may thought pa siyang nalalaman, bakit di siya magtanong sa guard, para sinundan niya ako hindi ba? Hindi na lang ako umimik, para wala ng gulo, pero wow ha. Nag-aalala siya dahil wala ako sa bahay. Saka wait lang, time out dahil gusto ko pang maramdaman ang six-packs abs niya. Ang halay ko na ngayon. Ano ba tong iniisip kong kalokohan at kabulastugan? Kabastusan na ta, salamat sa aking guro. Walang iba kundi ang kasama ko kanina. Kumain ka na ba? Pag-iiba ko ng usapan, dahil ang seryoso niya makatingin. Habang magkadikit ang noo namin. Ang lapit-lapit niya sa akin. Not yet, simpleng sagot niya, pero nakayakap pa rin siya sa akin. Habang magkadikit ang noo namin. Ramdam na ramdam ko pa ang mainit niyang katawan, at mainit niyang hininga na tumatama sa batok ko. Gosh! Ano ba itong nangyayari sa akin, sa amin? Bitawan mo na ako, at kumain ka na, bumili ako sa drive-thru, nakangiting sabi ko sa kanya, kahit naiilang ako sa kanya. Pero bumitaw naman siya sa akin. Kaya nakahinga ako ng matiwasay. Okay, simpleng sagot niya lang, saka siya umupo sa upuan. By the way, saan ka galing maghapon? Tanong ko sa kanya, habang inaayos ang binili ko. School, meeting, maikling sabi niya lang. Ang ikli niyang sumagot. Okay, napatangutan gang sabi ko na lang sa kanya, at tinapos ang pag-aayos sa hapagkainan. Kumain ka na, punta lang ako sa taas, magpapalit lang ako saglit, naiilang na sabi ko ulit sa kanya. Pero tinitignan lang niya ako ng head to toe, narinig ko pa ang sunod-sunod niyang curse. Next time don't use that kind of clothes if I'm not around. I hate them all who saw you wearing that kind of clothes, or sisirain ko ang mall na iyon. Seryosong sabi niya sa akin, habang kumuyam at yumiigting pa ang panga niya sa galit. Yan na naman tayo, galit mood again. Okay fine sorry, nauutol ko na lang sagot, sabay takbo sa aking kwarto. Baka magagalit na naman talaga siya.